Kita, Brad. Narinig ba? Okay. Apo, Brad. Okay. Good evening mga kapatid. Mag-isang taon na yata ang hindi ako dala na mensahe dito sa Eric para sa mga kapatid natin sa Tagaytay. At hindi naman ako nagatubili nung i-chat ako ni Sir John. Alam niyang Merkulis kahapon at mayroon ako sa Tarosa. So, bakante talaga ako ngayon. So, wala akong ibang hatid na mensahe ko di itong pinamagatan na now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Dahil dito sa pandemic na ating dinaranas ngayon, ay ang iba-ibang mga tao ay umiimbento na lamang ng kani-kanilang mga lalapitan na di umano ay makakatulong sa kanila, sa kanilang mga suliranin, lalo na sa pandemic dito sa Delta variant. Kung ating mapanood doon sa mga YouTube, ang India noong mga ilang buwan nakalipas ay naghakot sila na iba-ibang mga Diyos nila, dinala sa kalye, nagpakasakali sila na sila'y magsigaling at pinupuri nila ang iba-ibang mga rebulto niyan, nakalagay sa karo, kinakay sa mga dump truck, hanggang nakita nila ng lahat nilang pagpupuri sa mga Diyos-Diyosan na ito ay nauwi sa wala. So nagdesisyon sila nga pasagasaan yung iba at ang iba ay ihinulog sa karagatan. So, kanino ba dapat natin ang ating papuri? Kanino ba lamang nauukol, mga kapatid? Alam natin na ang papuri sa Diyos, ang papuri ay nararapat at nauukol lamang sa ating Panginoong Diyos. Sa Philippians chapter 4, verse 20, ang sabi dito, ngayon naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. So ang papuri po mga kapatid ay hindi na uukol sa iba. Hindi na uukol sa mga gawa-gawa lamang ng mga kamay ng mga tao, ay kundi na uukol sa isang Diyos. Sa isang Diyos na tagapagligtas at lumalang ng lahat ng mga bagay. So dito sa ating dinaranas ngayon mga kapatid ay kanino ba dapat natin iuukol ang ating papuri? Kanino ba natin dapat ialay ang ating mga daing? Sa isang Diyos lamang na karapat dapat purihin. Maging si Job sa chapter 1 verse 20, dinaranas ni Job mulang talampakan hanggang ulo ang kanyang mga karamdaman, pigsa. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, bakit nangyari ito kay Job? Pero anong ginawa niya? Pinuri niya ang Diyos. Ang sabi niya, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. So, dito sa ating sa halos 2 taon na tayo mga kapatid na nakipaglaban dito sa pandemyang ito, ay nararapat lamang na hindi natin ibaling sa iba ang ating papuri at pagpapasalamat. Kaya ito ay sabi nga ni Pablo, nauukol lamang sa Diyos Ama ang kaluwalhatian magpakailman siya nawa. So, number 1 is God is the giver of life. Kaya pala dapat natin papurihan ang Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. In Genesis chapter 1 verse 1, God is the creator of the universe and all things and all that is in the world. So, siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na ating nakikita at hindi natin naabot sa ating pananaw. Tingnan natin ang mga nilikha ng Diyos. Nandyan ang mga thousand of galaxies, nandyan ang buwan, nandyan ang bituin, nandyan ang araw, hindi sila nagbangga-banggaan. Sapagkat kontrol ng Diyos, alam niya at hawak niya ang ating mga buhay. Hawak niya. Kung ating matandaan ng ilang milya ba ang mundo sa araw.
kung di ako nagkamali, 96 million miles away from the sun. So tamang sukat lamang. Kung ilalayo tayo, maging yelo tayo. Ay maging, kung ilalayo tayo, anong magiging ano natin? Kung ilalapit tayo ay masusunog tayo. Kung ilalapit naman, kung dadagdagan naman ang milya, ay maninigas tayo. So, sino dapat natin papurihan? Ang sabi, Genesis chapter 1, ang Diyos nga siyang lumalang sa lahat ng mga bagay na ating nakikita dito sa mundo. Kaya ang sabi din ni Pedro, o ni Lucas, ni Apostol Lucas, sa 17:28, anong pagkasabi niya? Lucas 17:28, sabi dito, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan. 17:28. Sa aklat ng mga gawa. Sulat nga dito ni Lucas. No? 17:28, ang sabi dito, sapagkat sa Kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos. At mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinasabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo naman ay sa kanyang lahi. So, maliwanag po mga kapatid na tayo ay nabubuhay sa ating, mayroon tayo sa ating pagkatao ngayon na gaya naman ang sinasabi ng mga makata. Okay? So, tayo kumikilos ngayon. At patuloy na pakikilusin hanggang gabi, hanggang bukas, hanggang sa mga sunod na araw, hanggang sa mga sunod na buwan, hanggang sa mga sunod na taon. Bakit? Upang patuloy tayong makapagpasalamat at makapagpuri sa ating Diyos na ating manglilikha. So, God is the giver of our life. Imagine. At sa Roma 6:23, God is the giver of eternal life. So, hindi lamang tayo papurihan siya sapagkat iyang kinikilos natin araw-araw ay galing sa Kanya, kung hindi siya din ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos. Ano daw? Ang kaloob ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So siya ang nagbibigay. So karapat-dapat lamang siyang nag-iisang purihin natin. Ang Ama, makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay sa atin o magbibigay ng buhay na walang hanggan. God gave His Son a sacrifice for our sins. Imagine mo yung mga kapatid, nag-iisang anak, ibinigay niya. Para saan? Para kabayaran sa ating mga kasalanan. Magagawa ba natin yung mga kapatid? Ang kaisa-isa nating anak, ibibigay natin para kabayaran lamang ng kasalanan ng iba. Hindi natin magagawa. So balik, ginawa ng ating Panginoong Diyos. Para saan? Para sa ating kabayaran ng ating mga kasalanan. At ito'y ipinahayag sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos na minsan pa ipinakita sa pamagitan at dumating sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Titus 3, verse 3-4, the love of God appeared in Jesus Christ. Ito'y naipahayag at naipakita sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat tayo rin naman nung unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan. Nangangamumuhay sa masamang akala at
kapanaghilian, mga puot at tayo'y nangakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. You see, ang pag-ibig ng Diyos na dapat natin suklian ng kapurihan ay minsan ay ipinayag niya. Kanino? Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito dinemonstrate ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos, kung paano, gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan. At dito sa 1 Juan 4, 4:9. Sabi dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Ano daw? Anong purpose na sinugo ang kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan? Upang tayo magkaroon ng buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, narito ang pag-ibig, hindi tayo umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na magpangpalubag loob sa atin, mga makasalanan. Mga minamahal kung tayo'y iniibig ng Diyos, nang gayon ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. You see, makita natin yung mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos kung paano niya dinemonstrate, pinakita sa atin sa sangkatauhan, kung paano niya ipinadama ang kanyang pag-ibig. Kaya dito sa John 3:16, for God so loved us, He sent His Son into the world to die for our sins. Imagine mo yan. At dito natin makita ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Anong plano ng Diyos? Ipinadala ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya huwag magpahamak. Anong part ng ating Panginoon Kristo para sa kaligtasan? Tinanggap niya ang challenge na binigay sa kanyang ama, ng kanyang ama. He submitted himself. Dinipa ang kanyang mga kamay doon sa cross ng Kalbaryo. At ibinigay ang kanyang buhay. Ibinuhos ang kanyang banal na dugo upang tayo'y tubusin sa lahat ating mga pagkakasala at pagkaligaw. Ano naman ang parte natin dito, mga kapatid? Sa verse 36, sa last verse nito, ang nito sa John 3:16, ang buod ng pananampalataya dito ay ang pagsunod. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. John 3:16. Hindi ko makalimutan itong itinuro ni Sir John na ang pinakabuod sa pananampalataya sa John 3:16 ay obedience. Tingnan natin sa last verse, mga kapatid, kung obedience pa. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima. So, tumatalima. Kailangan ng isang nanampalataya ay maging matatalimahin. Obedience, mga kapatid. At dito na-demonstrate ang plan of salvation. No? The scheme of salvation na itinuturo sa atin ni Brother Moses. Bagaman 2013 pa na ituro sa akin yan, pero lagi natin nire-review. Yan, kaya lagi nating sumasariwa sa ating mga puso't isipan. Ang scheme of redemption ay anong parte ng Diyos? Ang Ama ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag magpahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang anak naman ay idinipa ang kanyang mga kamay. Pinako, pinahirapan, pinatay upang sumunod. At dito pinakita ng ama, ng anak,
ang pagkamasunurin niya. Pagkamasunurin ng isang anak. Kaya tayo din naman, kaya tayo sumampalataya, kailangan, verse 36, ay maging matatalimahin tayo, masunurin. Bakit? Sapagkat dito pinakita ng Diyos, God gave His Son a sacrifice for our sins. Next, God forgives our sins against Him. Imagine, tayo noon ay mga patay. Mga patay tayo sapagkat lumalakad tayo na tulad ng mga walang Diyos. Lumalakad tayo sa kadiliman. At dito, makita natin na we are saved from wrath, from the wrath of God. Tayo'y tinubos at iniligtas buhat sa sumpa, sa galit, sa nagliliyab, naggalit ng ating Diyos. Dahil tayo ay inari tayo mga kaaway ng Diyos nang wala pa tayo kay Kristo Jesus. Nang wala pa tayo sa iglesia, nang hindi pa tayo napatawad dahil sa kanyang banal na dugo, God forgives our sins against Him. Romans 5, chapter 8, ang sabi dito, datapot ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayon inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos. Sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. 10. Sapagkat kung noon tayo ay mga kaaway ay pinagkapasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayon nangagkasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Hindi lamang gayon, kundi tayo'y mga galak naman sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, na sa pamagitan niya ay tinamon natin ngayon ang pagkakasundo. Imagine mga kapatid, pinatawad tayo ng ating ng Panginoong Diyos. Saan? Mula nang tayo'y makasalanan pa. Paanong paraan? Sa paanong paraan nang tanggapin natin ang ating Kristo at sumailalim tayo sa tubig ng bautismo bilang pagpahayag, bilang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Kristo. So, dito sa 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus Christ takes away all our sins. Sa pamagitan ng dugo na ito, na ang ating Panginoon Kristo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo, ay inalis lahat ang ating mga pagkakasala. So, hindi ba dapat natin papurihan ang Diyos, mga kapatid? Nauuko lamang sa Diyos ang ating papuri. Dapat hindi sa mga pinupuri ng iba diyan, mga Diyos, mga Kristo na nahihipo, Kristo na nakikita ng kanilang mga kamay, nakikita ng kanilang mga mata, nahipo ng kanilang mga kamay. Maraming Kristo, pumunta ka sa paglinggo, pumunta ka sa sabungan, marami. Wala. Marami ron, sabi ron. Diba? Ano bang matawag ng mga yon? Di ba Kristo din yon? Pero hindi yon ang Kristo na tinutukoy ng Biblia. Si Kristo na anak ng Diyos na namatay at nagpapatawad at nagbibigay ng kanyang buhay, ibinuhos ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan, that they may receive the forgiveness of sins. Sa aklat ng mga gawa, 26, 18. Ang sabi dito, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan
at mga mana sa kasamahan ng mga pagiging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. See? To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that may receive forgiveness of sins, an inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So sa pamamagitan ng Ebanghelyo na narinig natin, tinanggap natin, sinampalatayan natin, ay inilipat tayo ng Diyos. Idinilat ang ating mga mata buhat sa kadiliman tungo sa liwanag. Buhat sa kapangyarihan ng Satanas tungo sa kapangyarihan ng Diyos. Upang tayo ay maging tagapagmana at kapatawaran sa ating mga kasalanan at tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Dito natin dapat, mga kapatid, ibalik ang papuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Kristo na nagbuhis ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. God is worthy of glory. Siya lamang ang karapat-dapat na papurihan. Ang ating Panginoong Kristo ay pinuri. Nagpuri ang Diyos nang siya'y isilang, nagpuri ang mga anghel ng kalangitan. Kung makita natin sa Lucas 2, nang siya'y isilang, balikan natin dito sa 8, ito yung pagsilang ng ating Panginoong Kristo. Mahaba ito, ano ko lang, no? Nang gabing yun, na nagpupuyat ang mga pastol, nagbantay sa kanila mga tupa, biglang lumitaw ang isang anghel ng kalangitan, nagmaliwanag, nakaputi. So natakot ang mga pastol ng tupa. Kaya ang sabi ng isang anghel na nagpakita sa mga pastol, huwag kayong matakot. Bakit huwag matakot? Sapagkat ako'y may dala-dalang magandang balita para sa inyo. Anong balita ang dala-dala niya? Sa bayan ni David ay isisilang ang batang at pangalanan na Jesus at siya'y maging tagapagligtas ng bansang Israel. So, at mabuting balita, mga kapatid. Kaya dito sa verse 13, ang sabi dito, at matapos ngayon na sinabi ng isang anghel, biglang nakisama sa anghel ang isa pang karamihang hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi. Iba yung anghel, mga kapatid, na nagsasabi doon sa mga pastor na huwag kayong matakot. Biglang lumitaw ang multitudes of angels from heaven. The heavenly host. Itong laksa-laksang mga anghel, itong mga kapatid, ay wala itong ginawa, wala itong gagawin, kundi magpuri sa Diyos, magpuri araw man at gabi. Kaya ang sabi dito, luwalhati sa Diyos sa kataas-tasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito yung papuri ng mga anghel doon sa Diyos na Ama ng ating Panginoon Kristo. The angels gave glory to God. Hindi sa ibang mga bagay, kundi sa Diyos lamang siya nagpuri. Sa Diyos lamang sila nagpupuri, mga kapatid. So kanino dapat ang papuri? Nauukol sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Lucas 17, kung titingnan nandito, Lucas 17:11, aking basahin. At nangyari, samantalang sila ay nagpatungo sa Jerusalem, na siya ay nagdaraan sa mga hangganan sa Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitungin na nagsitigil sa malayo. 13. At sila ay nagsisigaw na nagsisabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila,
magsihayo kayo at kayo'y magpakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangaglinis sila. So, ilang leper ito? Ilang kitungin mga kapatid? 10. 10 kitungin. Ngunit, verse 19, at sinabi niya sa kanya, pagtindig ka at yumaon ka sa inyong lakad, pinagaling ka na ng inyong pananampalataya. See? Kung balikan natin dito sa walang nagbalik upang lumulahati sa Diyos, kundi itong nagtaga ibang lupa. No? Isa lang, nagpasalamat. No? Ang sabi dito 16, at siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya ay isang Samaritano. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? At sa pagsagot ni Jesus na nagsasabi, hindi ba 10 ang nagsilinis? Dapat datapot nasaan ngayon naroon ang 9? Isa lang mga kapatid ang nagpuri at nagpapasalamat sa Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo. Subalit ang ating Panginoon Jesucristo ay hinahanap ng 9. So ang ating Panginoong Diyos ay hinahanap ang ating mga pagpapasalamat. Maging ito'y mabuti at masama. Dapat natin siyang papurihan. Kaya ang sabi niyang ating Panginoon Jesucristo, nasaan ang 9? Bakit ikaw lang bumalik at nagpapasalamat? Di ba? Ang kadalasan sa atin, mga kapatid, nagpapasalamat lang tayo sa Diyos. Kung mayroon tayong magkain, kung managutong tayo, sama na naman ang ating loob. Kung may karamdaman tayo, masama na naman ang ating loob. Karapat-dapat na ating purihin ang Diyos tulad sa ni Job, maging ito may mabuti o maging may ito'y masama. Kailangan natin purihin ang Diyos. 1 Corintios 6, 19-20. 6:19-20, sabi dito, at hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo ang inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, lululahatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Liwalatiin ang inyong katawan, ang Diyos. Sapagkat ang ating mga katawan, sabi ni San Pablo, ay templo ng Diyos. Kaya hindi lamang isipin natin ang makakain, no? Ang pumapasok sa ating bibig para sa ating katawang lupa. Pakailan ba tayong kumain? Magkape, mag-almusal, pag alas 10, merenda na naman, alas 11, at alas 12, tanghalian, alas 2, merenda, alas 4, merenda. Makaan na bisis pinapakain natin ang ating katawan. Kumusta kaya ang ating espiritual? Kumusta ang ating kaluluwa? Napapakain kaya ito? Dapat ba tayo nagpapasalamat sa Diyos na mayroon tayong kinakain? Dapat ba natin pinupuri ang Diyos na maya't maya tayo kain? May food delivery pa, special delivery. Napakain kaya natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi nabubuhay din sa mga salita na nagmumula o namumutawi sa kanyang bibig. Kaya dapat ibalansin natin mga kapatid, kung 6, 7 nakakain ang ating mga katawan, lupa, dapat din ang ating espiritu ay hindi maging malnourished. Okay? Sapagkat ang ating mga katawan ay hindi daw atin.
Ito'y templo ng Diyos at ito'y binili ng Diyos ng pinakamalaking halaga. Anong halaga ba? $? Magkano bang halaga? 1 Peter chapter 1 verse 18-19, kayo'y inalis. Kayo'y inalis ng Diyos. Buhat sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan ninyo sa inyong mga magulang. At kayo'y binili ng kanyang, ang pinagbili sa inyo ay hindi pilak, hindi ginto, hindi pera, kundi ang dugo ng kordero ng Diyos na walang dungis at walang kapintasan. So, hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga katawan, mga kapatid. Tama si San Pablo. Ito'y templo ng Diyos. Kaya dapat nating gamitin ito, ang ating mga katawan. Iharap natin sa Diyos bilang handog na buhay, bilang handog at katapatang pagsamba. Bilang handog na buhay, iharap natin sa Diyos ang ating mga katawan. Mayroon ako nabasa na sumali sa paligsahan ng kainan ng hotdog. Lagi siya nananalo. Yung jumbo hotdog, ilang minuto lang, 2 minuto lang yata yung 50 piraso. Inubos niya. Jumbo hotdog, yung Tender Juicy, 2 minuto lang. Minsan, final na labanan na. Nakalimutan niya, nakakain pa siya. Nung final na, di niya naubos ngayon. Yung sa loob ng 2 minutos, yung 50 pirasong hotdog. Kaya nung interviewin siya, bakit natalo ka ngayon? Bakit di mo naubos? Sabi niya, hindi masarap yung binigay sa aking hotdog. Pero sa sunod na paligsahan, tityakin ko sa inyo, kahit 100 pa ubusin ko. So, anong makukuha natin dito sa kwentong ito, mga kapatid? Wala siyang iniisip. Wala siyang iniisip, pinaplano sa buhay, kundi ang kumain ang kanyang katawan. So, balit nakalimutan niya na mayroong isang dapat nating purihin. Bigyang papuri ang kaisa-isang Diyos. God is worthy of glory. So, everyone will glorify God one day, sapagkat darating ang araw, ang lahat ay dapat liwalhatiin niya ang Diyos. Walang ibang dapat luwalhatiin. Philippians chapter 2 verse 11, ganito pagkasabi, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali. Philippians, excuse me kay ang aking Bible ay nasa Santa Rosa, naiwan. Philippians 2 chapter 11. Sabi dito, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na Jesucristo ay Panginoon sa ikalawalhati ng Diyos Ama. Sino daw magluluwalhati? Sino ang magpapahayag? Kaninong mga dila na dapat magpapahayag na si Kristo ay Panginoon? Lahat ng mga dila. One day, hahanapin ng Diyos at i-required ng Panginoong Jesucristo na ang lahat ng mga dila ay magpahayag na si Kristo ay Panginoon. Para saan? Sa ikalawalhati ng Diyos Ama. Imagine? To glorify of God the Father. Ganun. Kung lalhatiin natin ang kanyang anak, sino ang mag-glorify? Ang kanyang Ama nasa langit. So, i-require nito ang lahat ng dila. Ang hindi mag-glorify, ang dilang na hindi mag-glorify sa pagdating ng araw ay puputulin. Joke lang. Everyone will glorify God one day. So, ngayon pa lang mga kapatid, bukas, mamayang umaga, mamayang gabi sa pagtulog natin, mag-practice na tayo mag-glorify, magpuri sa ating Diyos, sapagkat darating ang araw na ito ay hanapin ng Diyos ang ating pagpupuri na nauukol sa Diyos lamang.
So yan na po mga kapatid. Ito'y ginawa kong style sermon. Parang hindi na kayo magtanong. Kasi kung painturutan ko pa kayo magtanong, hahaba tayo. Good evening. Maraming salamat.